Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Infinix Note 12 Pro guys, no. Yan, so ito guys yung likod niya guys. So yung issue nito guys ay meron siyang vibrate guys, no, pero wala siyang display guys. Ayan, so try natin saksakan guys ang charger. Ayan. So meron siyang response guys, no. Nag-vibrate siya guys. Ang problema lang dito guys ay wala siyang display guys, no. So makita kasi natin guys, meron siyang basag dito guys sa LCD guys, no. Kapag dito kasi guys sa video natin guys ay hindi siya halata guys na meron siyang basag guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, wala siyang basag. Pero kapag yung ganito natin guys, makita natin guys yung basag dito guys, no. Yan. So yan yung basag niya guys. Yan. So ngayon guys, ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito guys. So kukonfirm natin guys kapag LCD guys yung tama nito or meron siyang shorted guys sa motherboard niya guys, no. So para malaman natin guys ay bubuksan natin guys yung unit nito guys. Ayan. So dito guys, para mabuksan natin ito guys ay gagamit tayo dito guys ng electronic liquid natin or pwede kayong gumamit guys ng heat gun nyo guys, no. So dito kasi guys ay dito tayo dadaan guys, no. Dito guys sa back cover nito guys. Hindi tayo pwede makadiretso kasi meron siyang bolt sa loob guys, no. Yan. So ngayon guys, ang gagawin natin guys ay gagamit tayo dito guys ng heat gun. So heat gun lang sa akin guys yung gagamitin ko dito guys para madali tayo. So simulan natin. So yun siya guys, no. So pinalambot lang natin guys yung adhesive glue nito guys. So ngayon guys ay simulan natin baklasin ito guys. So dito guys gagamit tayo dito guys ng pang opening tools niyo guys, no. So sa akin guys ay gagamit lang ako dito guys. Yan. So papakita ko sa inyo guys, no. So simulan natin. So gagamit rin tayo dito guys ng electronic liquid natin guys, no. Yan. So para madali tayo guys, para madali natin mabuksan ito guys yung unit na ito. So dandan tayo dito guys, no. Ito kasi guys meron tayo ditong tendency guys na pwedeng matanggal guys yung pintura nito guys ng back cover nito guys, no. So dito pala guys ay dandan tayo dito guys, no. Meron kasi siya ditong fingerprint sensor niya guys dito guys sa fingerprint niya guys, no. Yan, sa home button nito guys. So kapag naputol natin guys yung IPC connector nito guys ay mawalan siya guys ng fingerprint sensor guys, no. Ma-disable guys yung fingerprint sensor niya guys. Hindi siya ma-detect guys, no, or hindi siya ma-read guys. So ayun siya guys, no. So nabuksan natin guys. Yan. So ito guys yung loob guys ng Infinix Note 12 Pro guys, no. Yan.
So ito yung sinasabi ko sa inyo guys na basic connector guys ng fingerprint sensor nito guys, no. So kapag ito guys ay natamaan natin or nasungkit natin, ay pwede siyang maputol guys, no. Kaya kapag dating natin dito guys ay dandan tayo dito guys, no. Yan, sunod natin dito guys ay bubuksan natin ito guys yung unit na ito. So dito guys ay tayo yung unang makabukas nito guys, no. Meron pa kasi siya ditong silyado guys. Yan. So ngayon guys yung ang gagawin natin guys ay tanggalin natin guys yung mga bolts nito guys, no. So simulan natin. So ito guys ay tanggalin rin natin ito guys, no. Meron kasi siya ditong meron siya ditong bolts guys, no. Dito guys sa loob niya guys. Yan. So ingatan natin ito guys, no, sa pagtanggal nito guys kasi ito guys ay glass guys. So pwede itong mabasag guys, no. Yan. Kaya kailangan dandan tayo dito guys. So kapag stuck kasi ito guys, medyo makunat ito tanggalin guys or mahirap siya tanggalin guys. Kaya kailangan natin dito guys ay dandan tayo dito guys, no. So ayun siya guys, no. So natanggal natin guys. So dandan natin. Yan. Sobrang dikit kasi nito guys. Sobrang dami guys ng glow niya guys. Yan. So makita nyo guys, no. Matindi guys yung glow dito guys na pagkalagay dito guys sa loob nito guys. Kaya medyo mahirap ito guys, no, kapag stuck siya guys. Yan. So matindi guys yung glow nito guys. So makita nyo guys, meron pa siya ditong bolts guys, no. Ito guys sa gitna na ito guys, meron siyang bolts. Ito, tsaka ito guys. So kapag hindi natin matanggal ito guys ay hindi natin pwedeng mabuksan ito guys, no, kasi meron pa siyang bolts guys sa loob nito guys. So tanggalin natin guys. So ayan siya guys, no? So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts niya guys. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray niya. Para mabuksan na natin guys yung unit nito guys, no? Para ma-check natin guys. So ayan siya guys, no? Meron pa siyang SIM card guys. So tabi lang natin yan. Sunod natin dito guys ay bubuksan natin guys, no? So dandan tayo dito sa pagbukas guys, no? Pwedeng maputol guys yung FPC connector guys ng fingerprint sensor nito guys. Yan. So simulan natin. So ito siya guys, no. So dandan lang natin. Yan. So kung makita niyo guys, no, nandito guys yung FPC connector guys ng fingerprint sensor niya guys, no. So una natin gagawin dito guys ay tanggalin na natin ito guys yung FPC connector guys ng battery niya. Yan. So natanggal natin guys yung FPC connector guys ng battery niya. So natin guys tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng fingerprint sensor niya guys, no. Yan. So kailangan guys ingatan niyo ito guys, no, kasi kapag naputol ito guys ay ma-disable guys yung fingerprint sensor guys ng phone device nito guys, no. Yan. So check natin guys yung ano niya. Check natin guys yung sa battery niya guys, no, yung sa terminal niya. So dito natin malaman guys kung meron siyang tama guys, no, or meron siyang shorted guys. Ayan. So simulan natin.
So dito guys, sa analog tester natin guys ay gagamit tayo dito guys ng times 1, 150 mA with continuity. Yan. So makita niyo yung guys nang dito guys yung positive sa positive tayo guys at negative sa negative. So dapat papalo siya. Yan. So kung makita niyo guys na pumapalo guys yung analog tester natin. So kapag binaliktad natin guys yung positive sa negative, negative sa positive, dapat ni siya papalo guys no. Yan. So kung makita niyo guys na wala siyang palo guys. Yan. Wala siyang palo guys, yan. So walang palo guys yung analog tester natin. So ibig sabihin nito guys ay good board guys yung phone device nito guys no. Yan. So wala siyang tama guys sa motherboard. So maliban na lang dito guys sa LCD niya guys no. So kung makita kasi niyo dito guys ay basa guys yung LCD niya guys no. So gumuguhit siya dito. Yan. So para malaman talaga natin na good board guys yung phone device nito guys ay gagamit tayo dito guys ng schematic natin guys no. So type C. So gamit tayo dito guys ng product schematic natin. So subukan natin, dapat meron siyang ano guys no. Dapat meron siyang ampere guys na pumapasok guys. Yan. So kung makita niyo guys no, yun, so nag-vibrate siya guys. Meron siyang ampere guys na pumapasok. Yan. So kapag ganito guys ang reading nito guys, ay possible guys na buhay guys ang motherboard guys ng phone device nito guys. Yan. So, ang problema lang dito guys ay wala pa tayong LCD guys na pamalit guys no. So, orderan na lang natin guys. Yan. So, ganun lang kadali guys no kung paano natin guys ma-check guys yung phone device natin kung meron siyang tama guys sa motherboard guys ng phone natin guys. So, I hope guys na matulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update po kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.